sa'yo, hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo, Ginoong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at samayin ang puon. Magdiwang tayo sa ating ilusyon, purihin ang Panginoon. Ginoong Jesus Nazareno, pangit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo, Ginoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtatyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad na kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dating nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit, sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa
at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kamusta po? Okay? Parang daig nyo pa yung nagera. Walang gera pero mga mukha ninyo parang ano ba nangyayari? Umapunta tayo dito sa usapin ng paghihiwalay. Malinaw naman po, no? Talagang pinagkakadiinan ko kasi kung tutusin, malinaw na malinaw ang pagkakasabi ni Jesus. Pwede kayong maghiwalay, pero hindi kayo pwedeng mag-asawa ulit. Malinaw. Kasi sabi, no, pag hiniwalayan ng lalaki yung babae, nag-asawa siya, nakikiapid. Ganon din ang babae, makikiapid. Kaya nga, ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Makakapag-asawa ka lang ulit, pwede ka lang makasal ulit kapag namatay na ang isa sa inyo. Kasi habang buhay lang naman eh. Ulitin ko po ha. Mag-asawa ang ating pinag-uusapan ngayon. Pag sinabing mag-asawa, yung legal. Pag sinabing legal, yung kasal. Yung humarap sa altar. Yung nangako, nagsabing, yes, yes, Father, yes, Father, yes, Father. Di ba, nangangako ka bang magiging asawa? Yes, Father. Sa harap ng Poong Nazareno, sa harap ng Diyos, sabi mo, opo. Kaya nga, di ba, sabi sa unang pagbasa, huwag kang mangangako kung hindi mo naman talaga, hindi mo talaga gagawin. Kasi sapat na yung oo kung oo, hindi kung hindi. Huwag na yung susumpa-sumpa ka pa, promise, cross my heart. Bibigay ko sa iyo ang langit, ang lupa, between. Pag may sa mga babae po, no, pag may nangangakong ganyan, no, paliligayahin kita, ibibigay ko ang langit, ang between, susungkutin ko. Adik yan, huwag mong patulan. Ha? Pero doon tayo ulit. Okay, para matauhan ka rin, no? Drama ka ng drama dyan, namumblema ka sa sinasabi mong asawa, in the first place, hindi kayo kasal, kaya wala kang asawa. Gumagawa ka ng problema mo. Bago ka maglulumuhod dyan, no, kawawa naman po ako, yung asawa ko po. Noon ang babae, pinababayaan kami. Bago mo sabihin yan, i-check mo muna, kasal ba kayo? Bago natin tuloy ito, kahit maglulumuhod ka pa dyan, ang sasabihin lang sa'yo na, hindi mo nga kasi asawa yan eh, pasaway ka eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Diba dito, no? Sabi, dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Sinabi ng huwag magsama, ng hindi pa kasal. O, sinong nagpupumilit magsama? Sa mga magulang, ito, lagi ko po sinasabi ito, no? Kapag nag-i-interview ka sa kasal, bakit kayo magpapakasal? Sinong may gusto? Kayo ba talaga o yung mga magulang nyo? Pag yung mga magulang, bakit? Buntis na po kasi. Ganun yung mentality natin, di ba? No? Nung mga nakakatanda,
Kailangan mong panagutan yan. Hindi nga kasi nagmamahalan. Nagkamali lang yan. Tapos pipilitin yung magsama. After 1 year, paghihiwalayin nyo na naman. Hiwalayan mo na yan. Okay, sinong gumagawa ng problema? Bakit tayo nagkakaproblema? Sa katigasan ng ulo natin. Sinabi ng wag na kayong magsama, di ba? Pero nagsasama pa rin kayo. Sasabihin nyo naman, nagmamahalan kayo. Bakit tayo nyo magpakasal? O, di ba ang tigas ng ulo? Oh. Wala na, uwi na. Kasi ito yung, di ba, lagi tayo naghahanap ng kasagutan eh. Tanong tayo ng tanong sa Nazareno, bakit ang hirap ng buhay? No, ang hirap ng buhay, hirap na po ako. Bakit mo ako pinababayaan? Ang sagot nga ng ang tigas kasi ng ulo mo. Hindi ko po alam, no? Ilan dito ang sinasabing deboto ng Nazareno. Every Friday, nandito ka. Pero yung utos sa iyo, magsama kayo ng tama. Magpakasal kayo. Bakit ayaw niyong gawin? Sa mga nagpakasal naman, bakit ayaw niyong panindigan? Marami pong kwento sa mga mag-asawa po, no? Sa mga mag-asawa. Yung iba na-appreciate nila kasi nagkaroon sila ng maraming oras sa isa't isa. Yung iba naman kasi sawang-sawa na sila sa isa't isa. Kasi hindi nila matiis ang isa't isa. Nasaan ka ba dyan? Sa mga mag-asawa, masaya ka ba? Dahil magkasama kayo o nalulungkot ka, hindi ka makaalis. Pwede nga lang hanggang mamaya tayo dito para lang maipaunawa natin at maintindihan natin ng mabuti. Kasi maraming Katoliko, maraming deboto. Sige na, magkaroon na tayo ng divorce sa Pilipinas. Naiinggit tayo sa ibang bansa Tayo na lang ang wala. Kaya ganun natin, no? Imbis na ipagmalaki na tayo ang naninindigan sa sakramentong ito ng kasal, parang naiinggit pa tayo na hindi tayo kabilang doon sa mga may legal na paghihiwalay. Pwede naman po kayong maghiwalay. Maghihiwalay lang ng tirahan, ng bahay, pero hindi ibig sabihin, pwede na kayong mag-asawa ulit. Ikaw naman, alam mo nang may asawa, huwag mong patulan. Ang tigas din ng ulo mo Habang buhay ka tuloy, real talk tayo, no? Habang buhay ka tuloy nakabit. Yun yung, wala nang ibang tawag Hindi ko sinasabi na masama kayong tao. Hindi yun yung punto. Kundi itama ang pagsasama. Ano? Uy. Marami, di ba, sa mga OFW. Yan ang mga kwento. Nandito yung isa, nandoon yung isa. Tapos, i-justify natin, nalulungkot kasi ako Malungkot kasi mag-isa. Kaya,
Para bang, sige, okay na lang, pumatol ka sa iba. Dahil sa katigasan ng ulo natin, kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong problema. Pero pwede naman pong matapos yan. Kasi may solusyon naman yan. Kailangan mo lang talagang magdesisyon ng tama, magdesisyon ng ayon sa pangaral at turo ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at mga may bahay para sa mga pangangailangan ng mga magulang at mga anak ang ating kahilingan ngayon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Panginoon, basbasan mo ang aming mag-anak. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mag-anak. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pang-unawa mula sa mga komunidad ng kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya naway magbigay ng inspirasyon ng kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan ng walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pinay-ay ng panakan, at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samot dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga
Salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sangkot dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ng dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.